Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab, Bawa pagtawab, kalhalal hawad abaya hawa alhayam, bahasa masyaya kihawasay, basta masyawayaw siya'y, bahasam raw kakadas, pagkaroon magadas, kwam yasarala elda oper maharlika Philippines, tawada abaya hawa, tawadaban, yaman. yaman, Ayan. Yan ang prayer na Hebrew. Oh, okay. Ngayon, dito na tayo magsimula sa topic natin na pinamagatang The Book of Jasher. Chapter 1 will be our study. Ang chapter 1, hinati ko lang. Ang kalahating chapter 1 ay sa next Sabbath na. Kasi masyadong mahaba pag talakayin natin ang buong chapter. So, ang aklat ni Jasher, Kabanata 1, actually, kalahati lang to ang ating pag-aralan. Okay. Actually, ang Book of Jasher, hindi ito sinali sa Bible na 66 book. Hindi sinali. Walang record ang Book of Jasher sa 66 book na mabili sa National Bookstore o sa Christian Bookstore. Pero, ang Book of Jasher, kasama siya sa original Bible na Hebrew. Pero, mabasa sa 2 Samuel chapter 1 verse 18. Okay, basa. 2 Samuel chapter 1 verse 18. Iniutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Huda. Nakasulat ito sa aklat ni Jasher. Etong 2 Samuel chapter 1 verse 18, kasama ito sa Bible ng 66 book. Ito ang nakasulat. Kaya lang, hindi nila sinama to. Nasamantala, malinaw na inuutos niyang ituturo ito sa lahat ng mamamayan ng Huda. Nakasulat ito sa aklat ni Jasher. It was written in the book of Jasher. Kita mo yung daya, yung Bible na 66 book na na-approve ng Vatican Canon Law ginawang 66, very corrupted, Satanic Bible, at Fallen Angel Bible. Actually, ang kabuuan talaga ng Bible, ang aklat ng isang Biblia, 777 books. Gaano karami ha? 777 books. Yung ninakaw nila, numusob ang Roman Empire sa Israel, ninakaw nila ang original Bible na 777 book, dinala nila sa Vatican, doon sa basement, pinagdudoktor na nila. At ang 711 ay ginawa nilang apocryphal book, at ang 66 book, yun lang ang pinalabas nila. Ayaw nila yung 77. Number kasi ng creator yan ay 77. Gusto nila 666. Paano nangyari yan? Nagtagumpay si Satanas. Tayong tao kasi, nalikha si Adan sa pang-anim na araw. So, tayong tao, number 6 ang number natin. Nagbasa ka ng Bible na 66 book. Dalawang 6, 66 book. Plus ikaw, number 6. Ilang 6 na lahat? 3, di ba? Ganyan katuso si Satanas. At ang nakalagay lahat doon, puro pangalan ng Fallen Angel. Yung God, Fallen Angel yan, si Gadriel. Yung Lord, si Baal, Fallen Angel yan. Si Yahweh, si Jehovah, si Elohim. Si Panginoon, si Diyos. Pangalan ng Fallen Angel, lahat yan. Na naging Satanas. Na nilaglag sila ni Abaya Hawa, binagsak sa lupa at naging Satanas. Tapos sinamba ng mga tao. Oh my God, my God. Yung God, tinawag mo si Satanas yan. Ang nakalagay sa original, alhayam. Biro mo, ganon katindi siya. Sa buong mundo, nalinglang talaga. Nalinglang. So, tuloy natin. Basa. Aklat ni Jasher, Kabanata 1, verse 1 to 36. At sinabi ng Alhayam, gawin natin ang tao
ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at nilalang ng Alahayam ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Pansinin nyo ha, sinabi ni Alahayam, gawin natin ang tao. Bakit natin? Ibig sabihin, ang Alahayam ba dalawa? Natin. Plural yun eh. Natin. Dapat lalangin ko ang tao. Aking lalangin ang tao, pero lalangin natin ang tao. Tapos bandang dulo, nilalang ng Alahayam ang tao ayon sa kanyang sariling anyo. Singular na uli. Oh, isa na. Bakit natin? Ang iba naman mga theologian, ang kausap ni Alahayam dyan, yung anghel, nalalangin natin tao. Kung payagan natin yung ganyang paniniwala na ang kausap ni Alahayam, ang anghel, sabi ng Alahayam sa anghel, lalangin natin ang tao. Ibig sabihin, ang anghel, co-creator. Nilikha tayo bilang at ang tao sa ni Alahayam at saka ng anghel. Mali yun. Si Alahayam lang, bakit natin? Pupunta tayo sa original Bible ha. Dito sa Genesis chapter 1 verse 26. Hebrew Bible to. Sa Google Translator, matra-translate. Ito ang sa Tagalog. Basa. Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos noon, sinabi ni Alahayam, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang maghahari sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop, mapaamo man o mailap, malaki o maliit. Kahit sa 66 book, ganito na ang pagkasulat. Pagkatapos noon, sinabi ni Allah, pero God na ang ginamit dito. God na, Diyos sa Tagalog. Likhain natin. Likhain natin. Natin pa rin. Maraming mga theologian, ano ba talaga? Oneness, two-ness, three-ness, Trinity? Oneness, two-ness, three-ness, pang-apat, nakakainis. Tapos ang iba naman, multipleness. Dito, matapos to malalaman ninyo. Basa. Deuteronomio chapter 6 verse 4. Makinig, Israel. Yahweh Alahayam. Yahweh ay isa. Si Yahweh isa lang. Si Yahweh Alahayam. Ang Alahayam kasi title niya yon. Ang proper name niya, Yahweh. Katulad ko, ang proper name ko, Eusebio. Eusebio ang proper name ko. Ang title ko, Bishop. Ang title ni Yahweh, Alahayam. Pero ang proper name niya, Yahweh. Pero sa Bible na 66 book, ginawa nilang Yahweh, ginawa lang Jehovah. Ano ba talaga? Yahweh o Jehovah? Kita mo? Giba? Tapos, ang iba pa, Lord. Si Yahweh, si Jehovah, si Lord, Pauline Angel yan eh. Kung i-research mo, doon yung malalaman sa Book of Enoch. Ayaw nila ipabasa ang Book of Enoch kasi mabibisto sila eh. Ngayon, ano ba sa Hebrew nakasulat? Hakwa siya, yabawa. Hakwa siya, yabawa. Yasya, yasyarala. Israel yan na, yasyarala. Yahweh, Alahayam. Yahweh, Hawa, akad. Hawa, akad means ay isa. Hawa, akad. Ngayon, itong sinabi na Hasya, Hakwa siya, Yawa. Makinig. Yung yo. Ang yo ay akad. Makinig. Isyasarala. Makinig ka. Makinig, Israel. Ang Israel, makinig ka. Yahweh Alahayam, Yahweh ay isa. Isa lang. Bakit sinabi doon na natin?
Kung isa lang, bakit natin? Likhain natin ang tao. Na isa lang pala siya. Ito. Basa. Isaiah chapter 44, verse 6. Sinabi ni Yahweh, Hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang pasimula at wakas. Walang ibang alahayam maliban sa akin. Isa lang talaga ang alahayam. Isa lang talaga si Yahweh. Isa lang. Pero ngayon, paano nasabi niya natin? Ito, masolve natin to. Hebrew to ha, original Bible to. Mayroon na kasi tayong Google Translator. Premium lang ang gamitin mo. May bayad yun monthly. Nagbabayad ako monthly. Ngayon, nangyari, walang ibang alahayam maliban sa akin. Wala. Kahit naman sa 66 book, ganito rin pagkasulat eh. Pero ang alahayam, Diyos lang. Sabi nyo, walang ibang Diyos maliban sa akin. There is no other God except me, sa English. Yung alahayam, ginawa lang God. Sabi ko nga ang God's fallen angel yan eh. Alahayam ang tama, nakasulat. Ngayon, basa. Unang Korinto chapter 8, verse 4. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na ang mga Diyos-Diyosan ay mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. At alam nating isa lamang ang alahayam. Ganito rin ang pagkasulat sa 66 book. 1 Corinthians chapter 8, verse 4. Iisa lamang ang alahayam. Kaya lang sa kanila, Diyos na ang gilagay nila dito. Pinalitan na pangalan na Polini. Pero ang word niya, isa lamang ang. Isa lang. Walang dalawa. Ngayon, bakit natin? Ito ha, bakit natin? Hindi rin pwedeng sabihin mo na, kausap ni Yahweh, yung anghel na likhain natin ang tao. Sabi ng anghel, sige, sige. Hindi yan. Kasi co-creator ng anghel, pag sabihin mo, pag sinabi pa ni Yahweh na likhain natin ang tao sa anghel, hindi. Siya rin nag-usap sa sarili niya. Bakit natin, na isa naman siya, tapos nag-usap siya sa sarili niya, ito. Solve tong problema. Kahit ngayon, nag-isip ka, ano kaya, no? Yan. This is a Greek theology ito, pag-aral natin. Ito. Yahweh Senior and Yahweh Junior. Ang Yahweh, may senior, may junior. Kaya nagsabi ng senior sa junior, likhain natin ang tao. Isang kaluluwa, pero dalawang body. 7 espiritu. Yan ang katauhan ni Yahweh. Isang kaluluwa, kasi isa lang siya eh. Pero dalawang katawan. At 7 espiritu. Tayo, bilang tao, isang kaluluwa, isang katawan, isang espiritu. One body, one soul, one spirit lang tayo. Pero si Yahweh, one soul, 2 body, 7 spirit. Maproba yan, mababasa yan. Hindi yan kapitulo laway, versikulo dila. Mabasa natin yan, litra por litra. Yaman? Yaman! Naka-interesado kayo. Kasi interesado kasi papunta tayong langit. Ang hindi interesado, hindi siya interesado sa langit. Okay lang siya sa impyerno. Taas kamay, ang gustong pumunta ng impyerno, taas kamay. Wala. Ayaw pala. Basa. Apocalypse chapter 5, verse 6. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng trono na napapaligiran ng 4 na nilalang na buhay. Ang isang kordero na nakatayo na parang pinatay. Siya ay may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng alahayam na ipinadala sa buong mundo. 7 espiritu ng alahayam.
Ilan ang espiritu ni Alahayam, Yahweh? 7. Ang katawan niya, 2, senior at junior. Ang kaluluwa niya, 1. Kasi isa lang siya eh. Ang kaluluwa ng junior at kaluluwa ng senior, isa lang, kaluluwa. Isa lang. That's why isa lang sila. Kasi ang the real you, the real me is soul. Ang tunay na tayo, kaluluwa, hindi yung physical body. That's why, si Alahayam, isa lang talaga kasi one soul lang siya eh. Kaya lang nagkaroon ng senior at may junior, tapos may 7 pang espiritu, 7 espiritu ng Alahayam na pinadala sa buong mundo. Mabasa, litra por litra, ng espiritu ni Alahayam, 7. Ang espiritu natin, isa lang. Ang kaluluwa natin, isa lang. Ang body natin, isa lang. Pero si Alahayam, ang body niya, 2. Senior, junior. Pero ang kaluluwa niya, isa lang. Pero ang espiritu niya, 7. Ganun ang creator natin. Na nakilala na ninyo ang ating tagapaglikha. Pangalan niya, Yahweh, ang title niya, Alahayam. 7 espiritu, 2 katawan, 1 kaluluwa. So, pwede 1 is, 2 is, at 7 is. 1 is 1 soul. 2 is 2 body. 7 is 7 na espiritu. So, anong doktrina mo? 1 is, 2 is, 7 is. Hindi nakakainis. Okay, ayos ba? Palakpakan natin si Yawasay. Oh, yan. Okay. Only Hebrew Israelite lang mangaral ng ganito. Basa. Genesis chapter 18 verse 1. Nagpakita si Yahweh kay Abraham malapit sa mga sagradong puno ng Mamre. Sa oras na iyon ay mainit ang araw at siya ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Nakita ni Abraham si Yahweh, ha? Sino to? Junior to. Kasi ang senior, higanti. Super laki niya. Mamaya, mababasa natin ganung super, maliit si King Kong. Super laki ni senior. Nasa tin heaven lang siya. Pero si junior, siya ang parang si junior, siya ang prime minister. Ganon nangyari. So, nagpakita si Yahweh. Hindi si Yahweh saya, si Yahweh mismo to. Yung nagkatawang tao si Yahweh Junior, yun yung si Yahweh siya. Pero ito, talagang Yahweh to, Junior. Okay, tuloy natin. Basa. Genesis chapter 18 verse 2. Hindi nakakagulat na may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Siya ay tumakbo patungo sa kanila at yumuko sa kanila na ang kanyang mukha ay halos nakasubsob sa lupa. Tingnan mo ha. Parang katulad sa prayer natin, nakadapa. Ganon ka galang-galang si Abraham. Magalang talaga siya. Si Yahweh may 2 kasama, anghel. 3 sila. Tuloy natin ha, para malaman. Basa. Genesis chapter 18 verse 21. Pagkatapos ay inutusan ni Yahweh ang 2 anghel na kasama niya na pumunta sa Sodoma at Gomora at alamin kung gaano kasama ang mga tao doon. Yung 3, isa si Yahweh, 2 anghel, sinalubong ni Abraham. Dinala ni Abraham sa kanyang tolda. Pagkatapos nila doon, kumain sila doon eh. Pero, imahinasyon lang yung pagkain. Anghel at saka si Yahweh, di naman kakain niya ng makalupang pagkain. Imahinasyon lang yun. Ganon rin ang anghel doon kay Tobit eh, na yung nakita niyong kumain ko, imahinasyon lang yun. Ngayon, inutusan ni Yahweh 2 anghel, pupunta kayo sa Sodoma Gomora. Kasi doon, ang daming mga bayot, mga tumboy. Paulanan natin apo yun para mamatay yung mga tao lahat doon. Dito si Abraham, sabi niya, paano po may 50 ang matuwid? Gunawin mo ba? Hindi. Hanggang dumating sa 10. Nagtawaran. Ito. So,
malinaw na si Yahweh, inutusan niya ang anghel, alam mo, gaano kasama ang tao sa Sodoma Gomora. O, tuloy. Genesis chapter 18, verse 22. Umalis ang dalawang anghel at pumunta sa Sodoma at Gomora. Ngunit nandoon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Si Yahweh, ha? Yahweh Junior to, hindi to si Senior. Kasi malaki ang Senior. Higanti. Nandoon, katabi ni Abraham. Pag basahin mo buong story dyan, buong chapter, humingi ng na kung maaari hindi na gunawin ang Sodoma. Nandoon kasi pamangkin niya, si Lot, That's why ganun na lang ang ni Abraham sa Sodoma Gomora. Paano kasi ang Sodoma Gomora, tad-tad ng mga bayot? Anak ka pala ng Paul Angel, bayot ka pala, bakla. Sabay hagis kong bangko. Ay, nag-viral. Nag-viral sa social media, di ba? Yung palabas natin, So, galing rin mo acting si B1, bilang bayot. Pinukpok ninyo, di ba? Pinukpok yung bayot na yon. Parang taga Sodoma Gomora pala yon. Nakaraang Sabat yon. Okay, tuloy tayo. Basa. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 14, verse 1 to 6. Pagkatapos, ay sinabi ni Adan sa Alahayam, O Yahweh, kunin mo ang aking kaluluwa, at huwag mo na akong hayaang makita pa ang kadiliman na ito. O dalhin mo ako sa isang lugar kung saan walang kadiliman. Si Adan dito at si Eva, nakalabas na sa Garden of Eden. Ngayon, gusto na lang ni Adan na ialis mo ko sa lugar ng kadiliman. Kasi doon sa lungin, madilim talaga. Ang nangyari, ito sabi ni Yahweh kay Adan. Okay. Si Yahweh Junior to, hindi to si Senior. O, tuloy. Basa. Ngunit sinabi ni Alahayam na Yahweh kay Adan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang kadilimang ito ay lilipas mula sa iyo. Sa bawat araw na aking itinakda para sa iyo, hanggang sa matupad ang aking tipan. Kung kailan ililigtas kita at ibabalik kitang muli sa halamanan, sa tahanan ng liwanag na iyong hinahanap-hanap, kung saan walang kadiliman. Dadalhin kita doon sa kaharian ng langit. Muling sinabi ni Alahayam kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsalangsang ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi ka ililigtas. Ayan. May promise si Yahweh, Alahayam, kay Adan na siya ay magkatawang tao. Sino yung Yahweh na yung nagsabi? Junior. Hindi si Senior. Pero si Senior Junior, isa lang yon. Isang kaluluwa lang Tuloy ba natin? Basa. Ngunit gagawin ko, kapag ako ay bumaba mula sa langit, at ako ay magiging laman ng iyong mga kaapo-apuhan, at dalhin sa aking sarili ang kahinaan na iyong dinaranas. Kung magkagayoy, ang kadiliman na dumating sa iyo sa yungib na ito ay sasapit sa akin sa libingan, kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inapo. At ako na walang mga taon ay magpapasakop sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan, at ng mga araw. At ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao upang iligtas
Anong sinabi ni Yahweh Alhayam kay Adan? Mabibilang na siya sa taon, sa araw, sa buwan. Dati hindi siya, dahil hindi siya tumanda eh. Pero pag mabibilang ka sa araw, buwan, tumanda ka. Kasi mabibilang ka na sa araw, buwan eh. Ngayon, sabi niya, ibibilang isa sa mga anak ng tao, ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. Maging tao si Yahweh Junior. Magkatawang tao siya. Na ang ginawa sa 66 book, si Jesus Christ. Na si Jesus Christ daw, yung Diyos nga nagkatawang tao. Yung Diyos, fallen angel. Yung Jesus, fallen angel. Mas matindi pa ng Jesus eh. 10 ang fallen angel na sa loob ng katawan ni Jesus Christ. 4 na hayop. Hindi lang alam eh. Ang paniwalaan ng Jesus Christ na tagapaligtas, 10 satanas ang mayroon sa katawan niya. 10 at 4 na hayop. Baboy, isda, butike, at saka kabayo. That's why sa Revelation, ang sumamba sa hayop ay dagat-dagatang apoy. Marami nagsimba sa hayop kay Jesus Christ. Sa inyo, na alam niyo katotohanan, pero patuloy pa rin simba kay in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Sige, Jesus name. Dadalhin ka sa impyerno diyan. Satanas yan eh. 10 satanas sa katawan ni Jesus Christ. Walang liturgy sa Hebrew. Kahit noong panahon, na lumabas lang ang liturgy noong 1524 kay John Giorgio Trissino. Invented ang liturgy. That's why in Jesus invented din. So ganon linglang ang tao talaga, nalinglang. Ako, naawa nga talaga ako eh, na marami talaga mapunta sa impyerno. Ito na ang pagkakataon na nalaman ninyo at ibabalita niyo, imaritis niyo ha, imaritis niyo para maraming maligtas. Oo. Okay. Sabi niya, at ako na walang mga taon at magpapasakop at mabibilang ng mga taon. O, ma-under na siya ng taon. At mga panahon, at mga buwan, at ng mga araw. At ako ay mabibilang isa sa mga anak ng tao. O, maging tao na. Upang iligtas kayo. Sabihin lang, ay hindi tagapaligtas si ano. Pero sa born again Christian, tagapagligtas si Jesus. Tama yung paniniwalang tagapagligtas. Pero ang pangalan, mali. Mali ang Jesus. Yahweh siya yun. Pinalitan kasi ang Bible kasi pinalitag mga pangalan ng fallen angel. Ganun katuso ang Vatican eh. Naalala ko kasi nagkaroon ko ng debate sa Catholic Defender. Sabi niya, ikaw pastor ka, di pa ako bishop noon, ikaw pastor ka ng born again Christian? Born again Christian pa ako ngayon. Ako born again Messianic na ako ngayon. Diba? Ikaw pastor ka ng born again. Kayo mga born again Christian, wala naman kayong Biblia sa sarili nyo. Yung Biblia ang ginamit nyo, Biblia namin yan sa Katoliko. Dapat magsarili kayo ng Bible. Isip ko, inaangkin mo itong Biblia? Ito galing to sa Israel eh. Mga Hebrew, hindi, sa amin yan. Kami ang nag-compile. Ayun pala. Kasi, mabuti lang kasi ngayon, may Google Translator na tayo. Nabigyan ako ng original Bible sa Ethiopia. Kasi, sa Ethiopia, si King Mehelik ng Emperor ng Ethiopia, anak ni King Solomon at saka ni Queen Sheba. Na kapatid ni Oper na taga rito. Si Queen Sheba taga Cebu eh. Cebu. Si Oper, bansang Oper to. Kapatid ni Habila. Nagpunta, anakan siya ni King Solomon, ginawa siyang pang 100 na asawa. Hindi naman niya dinala dito. Nahiya siya sa kapatid niya si Habila at saka si Oper. Pagtawanan siya, pumunta ka lang Israel, tapos butisan ka ng hari doon. Hinigay kay Solomon na lang bata doon, lumaki sa Ethiopia. Ngayon may kopya si King Menelik, galing sa tatay niya, na hindi nanakaw. Kasi ang nandoon sa Israel, nanakaw talaga ng pati, kaya pinagdoktor. Eh kung walang kopya si King Menelik, di walang salitang totoo. Di ba sinabi naman ni Yahweh siya eh, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mawawala ang langit at lupa, pero ang aking salita hindi mawala. Kasi may kopya si King Menelik. Kasi kung walang kopya si King Menelik, nawala talaga. Kasi dinoktor na lahat eh. Pero out of lahat ng Hebrew Israelite, ako lang nabigyan.
Pinapabasa kasi kami ng Hebrew eh. Yung mga ibong Remnant Hebrew Israel sa Amerika, mga mayayabang. Mabasa man, mabagal. Ako tama-tama lang. Binigyan ko, may kopya. Yun, mga translation natin. Ngayon, ito. Nagkatawang tao si Yahweh Junior. At siya si Yahweh Shai, na ang mukha niya kahawig ni Roger Manatad. Hindi niyo kilala si Roger Manatad, taga rito lang. Kamukha kahawig talaga sila. Hindi gwapo. Gwapo pa si Susel. Basa. Second book of Adam and Eve, chapter 12, verse 6. At tinanggap ni Alahiyam ang kaniyang handog, at pinadala ang kaniyang pagpapala sa kaniya at sa kaniyang mga anak. At pagkatapos ay nangako si Alahiyam kay Seth na nagsasabi, sa katapusan ng dakilang 5 araw at kalahati, tungkol sa kung saan ako ay nangako sa iyo at sa iyong ama, aking ipapadala ang aking salita at ililigtas ka at ang iyong binhi. Ipadala niya ang kanyang salita para papasok sa matris ni Maria para mapanganak si Yahweh Shai. Tayo, saan ba tayo galing? Sa egg cell at saka sperm cell ng ating magulang. Si Yahweh Shai, salita siya ni Yahweh Junior. Salita ni Yahweh Junior, pumasok sa matris ni Maria. Nabuntis si Maria. Paglabas, pangalan, Yahweh Shai. Yun. Pero sino yun? Yung salita nga naging tao. Si Yahweh Junior. Dalawa, may Yahweh Senior, may Yahweh Junior. Dalawang katawan. Okay. Basa. 1 chapter 1, verse 1 and 14. Sa simula, ang salita ay naroon na. Ang salita ay kasama ng Alahayam, at ang salita ay Alahayam. Ang salita ay naging tao at tumahan sa gitna natin. Nakita natin ang kaluwalhatiang tunay na sa Kanya bilang bugtong na anak ng Ama. Siya ay puno ng biyaya at katotohanan. Si Yahweh Shai at saka si Yahweh Junior, isa lang sila. At si Yahweh Junior at si Yahweh Senior, isa lang sila. Sa simula, ang salita ay naroon na. Naroon na ang salita. Hindi ang salita na bigla lang lumutang. Naroon na siya. Ang salita ay kasama ng Alahayam. At ang salita ay Alahayam. Sino yung salita? Si Alahayam. Ilang mga Alahayam? Isa lang. Tapos nagkatawang tao, pangalan Yahweh Shai. Si Alahayam yun. Pero si Felix, hindi daw Diyos si Kristo. Wala, talo ka Felix. Hindi ka talaga mananalo kang Felix ka. Mali doktrina mo, Felix. Kaya lang, pati Bible ginamit mo, mali. Yahweh Shai yun. Si Yahweh nagkatawang tao. Pero sa'yo mo, si Yahweh nagkatawang tao. At si Jesus, pero hindi siya Diyos. Ang Diyos ang amala. Diyos! Si Diyos yan, puro angel yan. So, wala talaga, nakakaawa nga. Kasi sumasandal sila sa Bible na mali. Pag ang Bible sinalala mo mali, ang turo mo mali na lahat. Mabuti lang kasi may Google Translator na tayo ngayon. High-tech na eh. Sabi niya, paano mo naintindihan yan? High-tech na nga tayo. Kung wala lang Google Translator, di natin malalaman. Kung noon pa may Google Translator na, alam na natin. Yung kachat ko ng mga taga-ibang bansa, hindi naman ko fluent sa English eh. Chat sila sa akin, English. Mayroong ibang English ni ko maintindihan eh. Gisaling kong Tagalog. Tindihan ko na Tagalog na. Nag-type ako, sumagot ko siya, Tagalog i-type ko. Tapos gisaling ko sa English, pinasa ko doon. Intindihan niya. Kasi may translator. Ganon. Kaya naintindihan natin to kasi may translator.
Kachat mo sa ibang bansa, kahit pa Chinese yan. Pasa niyo Chinese, i-translate mo Tagalog. O, ang Chinese, hindi Tagalog. Type mo Tagalog, sagot mo, i-translate mo Chinese, pasa mo doon. O, sabi na, okay. O, alam niya, nag-translate Chinese, makaintindihan kayo. Ganon ka-high-tech ngayon, high technology na. That's why, nabisto ang kalukuhan ng mga fallen angel, ng mga satanas. O, yun. Ngayon, basa. Matthew chapter 1, verse 21. At nanganak siya ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Yahweh, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Yahweh, oh. Yahweh. Hindi Jesus. Pero pag translate sa Catholic Bible o King James Bible, NIV Bible, Jesus nakalagay. O Yahweh siya yung original, oh. Pinagliling lang talaga. Mayroon ng translator o Hebrew translator, oh. Mata-translate na. That's why na mabibisto. Pero ang iba naman, okay lang. Kahit alam namin Yahweh siya, pero napamahal ko na si Jesus, dito ka na talaga. Sabi ni Morgan doon, yan ang definition ng stupid. You know the truth, still believing lie, stupid. Alam niya ang katotohanan, pero nanatiling niniwala sa mali. Stupid. Yan. Artista sikat yun sa Hollywood, eh. You know. Yahweh siya, nakalagay. Sapagkat iligtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Yun ang si Yahweh siya, Junior, nagkatawang tao. Hindi si Senior. Pero si Senior, Junior, isa lang yon. Isang kaluluwa lang, eh. Hindi mo sabihin na iba si Senior, iba si Junior. Isa lang ang alahayam. Si Senior, si Junior, isa lang sila. Ngayon, mapakita ninyo ang Senior mamaya. Ang Junior kasi, kasama-kasama ni Abraham, eh. Kakusap-usap ni Adan, eh. Ngayon. Basa. Gawa chapter 4, verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Yan ang malupit. Ang kaligtasan kay Yahweh lang matagpuan. Ngayon, hindi. Masaya pa tayong umawit kanina, Yahweh siya, purihin siya, oh. Tawa-tawa sa praise and worship natin kanina. Pero pag uwi sa bahay, Jesus ka pa rin, wala. Imperno pa rin ang bagsak mo. Dito ka lang nag-Yahweh siya, pagbalik sa inyo, balik ka sa Jesus. Oo, malinaw na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh siya. Saan matagpuan? Sa Kanya lamang. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Inasaan ang kaligtasan kay Yahweh siya, hindi kay Yahweh siya. Jesus ka. Wala, imperno. Pero at least, wala naman to sa pilitan, eh. Maniwala kayo sa hindi. At least nasabi ko, pagdating ng judgment day, si Bishop, sa langit ka tayo sa imperno. Hindi mo na ako masumbatan. Di ba sinabi ko, sayang-saya ka pang umawit kanina, Yahweh siya, alahayam, Yahweh. Tapos, yun pala, Jesus Christ ka pa rin loyal. Diyan ka. Pero kung hindi ko sinabi, pwede ko masumbatan, Bishop. Lalaki tayo, alam mo, stuntman, kabat, manlalabas tayo sa pelikula. Pagkatapos, alam mo, hindi mo sinabi sa amin, ngayon, nasimperno kami ikaw sa langit. Masumbatan ako. Masumbatan ako ni Susel. Pero Bishop, tingin sa'yo, uwi ako sa bahay, mga kapatid mo doon, magulang mo. Ang alam nila, yung pinaglagyan nila, Jesus Christ. Yahweh. Jesus Christ, Yahweh. Galit na galit sa'yo yung mga magulang mo. Nagulat sila sa'yo. Jesus Christ yung sa kanila, sa'yo, Yahweh ang Panginoon mo. Yahweh siya, Nagulat sila. Saan galing ang salitang... Saan galing ang salitang Iso Kristo? Ang Diyos? Ang Iso Kristo. Ang salitang... Saan galing ang salitang?
Jesus Christ. Jesus Christ, invented ng Roma. Kasi, ang original Bible, noong 70 AD, ninakaw ng Roman Empire. Alam ko yun. O dinala sa Israel. Sa Roma. Sa bismin ng Vatican, pinagdodoktor nila. Doon na. Si Emperor Constantine the Great, siya ang Jesus ilagay. Jesus. Sila, Emperor ng Roma. Lumabas ang Jesus. Sila, taga-Roma. Sila ang nag-ilagay dyan. Pero kung tingnan mo ang original, Yahweh siya. Tapos ilagay ang Jesus. Simba na tayo. Yung kayo na muna, mga So, sila yun. Dito ako. Basa. Ano ang ibig sabihin ng Hebrew name na Yahawashai? Ayon sa isang gumagamit mula sa United Kingdom, ang pangalang Yahawashai ay nagmula sa Hebrew at nangangahulugang Yahawa ay kaligtasan. Yahweh ay kaligtasan. Kasi si Yahweh nangako kay Adan na magkatawang tao siya, mag-shed siya ng blood. Magtubo sa ating kasalanan. Yan. Si Yahweh siya ay namatay, nakabitin sa punong kahoy, hindi nakabitin sa cross. Kasi nungalingan ang cross. Lagyan pa ng ano. Yung cross, symbolic sa Pauline Angel yung cross. May aso. Oh, di ba ganun? Pakpak. May pila. Kasi yung mga Hudyo kasi na ayaw tanggapin nila si Yahweh kasi mukha lang kasi ni Roger Manata pangit, hindi nila natanggap si pangit. Gusto nila pogi. Oh, kasi pogi ni Susel. Yan. Ngayon, ayaw nila. Ano nila kay sa gobernador ni Poncio Pilato. Sabi ni Poncio Pilato, wala akong nakaisang kasalanan yan. Hindi yan siya dapat hatulan sa kamatayan. Kung gusto ninyo, kuha ang tubig, hunasok sa kamay. Para wala akong sagutin sa dugo. Hatulan ninyo ayon sa inyong batas. Ano ba ang batas, death penalty ng Israel? Yung panahon na yon. Babatuhin ka hanggang mamatay. Pangalawa, ibitin sa punong kahoy. Ang parusa, ang kamatayan ni Yahawashai ay death penalty ng Israel. Bitin sa punong kahoy. Hindi sa cross. Di-divert nila sa cross. Ang sa cross kasi, yan ang batas ng Roma. Si Pedro ang napako sa cross, baliktad pa. Kasi pinatay si Pedro, yung apostol, doon sa Roma. Baliktad, nakatuwad. Si Pedro, yun ang napako sa cross, baliktad. Pero si Yahweh nakabitin sa punong kahoy. Yung kahoy na yan, pinako naman siya dito. Pinako dito, bitin. Punong kahoy, hindi cross. Hang on the tree. Nasa original Bible, hang the tree. Hindi crucify the cross. So, yan ang kasinungalingan ng Bible na 66 book. Binago nila. Ngayon, sino si Yahawashai? Yahawashai? Siya si Yahweh na ay tagapagligtas. May definition si Pio dito. Palpak naman definition niya. Sabi ko, Pio, ikaw, Pio ka talaga. Sarili isa ng definition dito. Yan. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 22, verse 1 to 11. Sa ikasampung langit, pinangunahan ng Arkanghel, si Michael, si Enoch, sa harap ng mukha ni Yahweh. Sa ikasampung langit, sa Hebro, tinawag na Arawat. Nakita ko ang anyo ng mukha ni Yahweh na parang bakal na pinaningning sa apoy at inilabas na nagbubuga ng mga kislap at nagniningas. Sa gayoy nakita ko ang mukha ni Yahweh, ngunit ang mukha ni Yahweh ay hindi maipaliwanag, kahanga-hanga at napakakakilakilabot at napakalaki. Napakalaki, higanti. Ito yung si Yahweh, Senyor. Napakalaki. Tapos, kumikislab ang katawan niya, parang apoy.
Eh yung kasama ni Abraham, yung lumapit kay Adan nag-usap, si Junior yon. Walang apo yun siya. Oo. Si Yahweh Senior, nasa 10 heaven lang siya, super laki siya eh. Ang utusan niya, siya pa rin, na another person siya, yan ang pupunta. Hanggang pupunta kay Abraham, yon. Sinong kausapin? Minsan masalubong natin, si Yahweh pala nakausap natin. Si Junior yon. Nagkatawang tao siya, Yahweh siya. Yung nabuhay siya magmuli, balik siya kay Yahweh Junior at nakaupo siya sa kanang kamay ni Yahweh Senior. Dahil makita mo, may malaki, may maliit. Nakaupo siya sa kanang kamay. Upuan mo yung kamay kung kasing laki lang kayo. Laking kapalad pala ni Yahweh Senior. Nakaupo si Yahweh Sai Junior. Ganun, napakalaki. Biro mo ha. Ano? Parang bakal na pinagniningning ang apoy. At inilabas na nagbubuga ang mga kislap at nagniningas. Para bang Ghost Rider. Di ba kita mo yung Ghost Rider na pelikula? Nag-aapoy. Ganong hitsura ni Yahweh Senior. Ang Junior hindi ganon. O yan. Yahweh, yung Senior o. O, nag-aapoy yun. Oo, yan. Malapitan mo, lahat na makikita dito, patay. Si Yahweh Senior to. Pero si Yahweh Senior at si Junior, isa lang, kasi isang kaluluwa lang. 2 katawan, 7 espiritu. Basa. Gawa chapter 7, verse 49 to 50. Ang langit ang aking trono, sabi ni Yahweh, at ang lupa ang aking tungtungan. Anong bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Ang aking pahingahang dako? Hindi ko ba nagawa ang lahat ng ito? Si Senior to. Trono niya, upo siya doon sa kalangitan. Ang paa niya doon sa lupa. O gaano kataas ang binti niya. Senior nga. Si Junior, kasi laki lang sa atin. Basa. 2 Chronicle chapter 2, verse 6. Ngunit sino ang makapagtatayo ng templong tirahan niya kung ang itaas na langit ay hindi kasya para sa kanya? At sino ako para magtayo ng templo para sa kanya? Ang aking itatayo ay isang templo lamang upang mag-alay ng mga hain sa pagsamba. Yan ang sabi ni King Solomon. Ang kanyang templo igagawa para sa pag-awa, ang paghain sa pag-alay sa pagsamba, yung ginawa natin. Kasi sino ba na sa itaas ng langit ay hindi kasya para sa kanya? Hindi nga kasya. Super laki nga siya, doon na siya sa tinhibin lagi. Super laki at nag-aapoy pa. Nakita ni Enoch, si Enoch lang nakakita na punta ron. Dinala siya ni Michael sa 10 heaven. Basa. Jeremiah chapter 23, verse 23 to 24. Ako ang alahayam na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makapagtatago sa akin. Nakikita ko siya kahit saan siya magpunta. Dahil ako ay nasa lahat ng dako sa langit at sa lupa. Ala, di kayo makatago kay Alahayam. Gagawa tayo ng kalukuhan, ha? Di naman makita alahing magabi ngayon, eh. Ano? Kita kayo sa ginawa niyong kasalanan. That's why, honest to goodness, gumawa na tayo ng matino. Huwag na ng lukuhan. Sabi niya, na-inlove ako sa lalaki ngayon. Balo ako. Gusto ko magpasiping sa kanya. Hindi nga pwede. Hindi kayo kasal eh. Hindi mo siya asawa. Kailangan
kailangan tawagin mo ako, pakasal ko yung dalawa, pwede na kayo magsiping. Hanggat hindi kayo kasal, hindi pwede. Kasalanan, kitang-kita ni Yahweh yan. Papunta kayo ng impyerno dyan. Mamaya, pakasal to nilang dalawa na ano. Ni Direk Sam. Bero lang ba? Bero lang yan. Pero may biro na maging totoo, no? Sino ang gusto kay Susel? Pakasal ko. Sino ang gusto sa kanya? Yan. Basta, alam nyo, ang February 14, Satanic Festival yan. Puno ang hotel, apartel, motel. Kumikita ang may-ari. Nandoon na mga magkasintahan, nagsipingan. Illegal possession of shipping yan. Huwag kayong magsiping sa isang babae, o ikaw babae, huwag kang magpasiping sa lalaki hanggat hindi mo siya asawa. Hindi pa naman nakasiping yan. Pero sa Hebrew kasi, wala namang bawal sa lalaki na magdagdag. Allow naman yan. Kung nagkopya lang ang Muslim, nangungopya lang sila. Ang original na Hebrew. Ilan bang asawa ni King Solomon? 1,000. Kay Abraham, 3. Kay Israel, 4. Kailangan kasal talaga. So sila, huwag kang magsiping ng hindi mo asawa, ha? Ikaw, huwag kang magsiping na hindi mo asawa. Kailangan asawa mo talaga. Paano po mabigat na? Ganon. Marites, huwag kang magpasiping na hindi mo husband. Siyempre naman. Junabel. Hanggat hindi mo asawa, huwag kang magpasiping. Ikaw naman ito si Jing. Huwag kang magpasiping ha, na hindi mo asawa. Patawag na sa akin. Ako magkasal. Bahala na ang love gift sa inyo magkano. May love gift lang. Hindi ko naman alam nung shipping eh. Ganon. So alam ni Yahweh yan, kahit saan ka magtago, kitang-kita niya. Walang makapagtago sa kanya. Kala ba ninyo? Pwede mapagtaguan mo yung husband nyo, pwede mapagtaguan mo yung asawa mong babae. Pero sa Yahweh, hindi kayo makapagtago, alam niya. Hindi naman husband ninyo maglagay sa impyerno, hindi naman ang asawa nyo maglagay sa impyerno. Si Yahweh ang maglagay sa impyerno. Pero ilik ako eh. Sige, parang ka ilagay. Sa parang ka, o di sa bangkita. Langit pa rin. Kasi pasaway eh. Bali, marami naman sarap. Aba, may ginagayahan to. Marami naman. Joke lang. May basa. 1 chapter 14, verse 7 to 11. Kung kilala ninyo ako, kilala ninyo ang aking ama. Mula ngayon, kilala ninyo siya at nakita na ninyo siya. Sinabi sa kanya ni Filipe, Adonai, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan kami. Sumagot si Yahawasyai, Filipe, matagal na akong kasama ninyo at hindi ninyo pa rin ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ang Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang sinasabi ko sa inyo ay hindi galing sa akin. Ngunit ang Ama sa akin ay ginagawa ang kanyang trabaho. Maniwala kayo sa akin. Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ito ang matindi ha. Original Hebrew to ha. New Testament, nilipat dito. Di ka ba naniwala na ako ang Ama? Wala yun sa mas malinaw rito. Hindi ba kayo naniwala na ako ang Ama? Inangkin na ni Yahweh na siya parang Ama. Nung nagkatawang tao, ang Ama suma sa akin. Kasi siya nga si Yahweh Junior, nagkatawang tao. Si Yahweh Junior, si Yahweh Senior, isa lang sila, Ama sila. Kaya naging Ama, anak, kasi tayong mga anak niya at si Yahweh siya nagkatawang tao,
anak na rin, bugtong anak. Kaya lang naging anak. Pero si Yahweh Senior at saka si Yahweh Junior, ama yun sila. Kasi isang kaluluwa lang. Dalawa lang ang physical body. Kasi hindi makagalaw ang higante. Mayroon siyang sariling katawan ding maliit na makaikot-ikot. Prime Minister si Junior. Si Senior ay, kung monarchy form of government, parang siya ang president. May Prime Minister ang gumagalaw. Ang mga anghel ay mga sekretary yon gumagalaw. Sa department head. O, yan. Ganon. Ano sinabi ng John 10:30? Ito yung nakalagay sa Babylonian. I and my Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Sinabi ng niya. Basa. Marcos chapter 1, verse 9 to 11. Sa oras na iyon, si Yahweh Shai ay nagmula sa Nazareth sa Galilea. At si Juan ay binautismuhan siya ng 3 beses na nilubog sa ilalim ng tubig sa ilog Jordan. Nang umahon si Yahweh Shai mula sa tubig, nakita niyang bukas ang langit at ang banal na espiritu ay bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Ikaw ang aking minamahal na anak. Ako ay lubos na nalulugod sa iyo." Alam niyo sa mga Christian, dito sila nalito. Kung isa lang si Jesus Christ daw, sa Yahweh, isa lang. Bakit yung gibautismo ni Juan may nagsalita sa taas? O di dalawa, may isa ang ama nagsalita, ang anak gibautismohan. Kasi hindi nila alam, may Yahweh Senior, may Yahweh Junior. Na ang Junior, nagkatawang tao, Yahweh Shai, yun ang gibautismo ni Yahweh, ni Juan, nga gilubog pag 3 bisis. Si Juan ay binabautismuhan siya ng pinabautismuhan siya ng 3 bisis na nilubog sa ilalim ng tubig sa ilog Jordan. 3 times lubog. Pero ang ginawa lang, isang lubog lang. Ulag, 2 yan. Tapos nagsalita sa taas. Sino yan? Sa Yahweh Senior. Kasi yung si Yahweh siya yung si Junior nga nagkatawang tao. Nakapiling natin. Nung kapiling ng mga apostol nung panahon na yon. So, yan. So, ngayon, maintindihan na nila nga Yahweh Senior and Yahweh Junior, one soul. Kasi kung 2 soul, magkaiba si Senior, magkaiba si Junior. Isang kaluluwa lang eh. Pero 2 ang body. Senior, Junior. Pero ang kaluluwa isa, pero 7 espiritu. Binasa natin kanina, 7 espiritu. 7 spirit of Yahweh Alhayam. 2 bodies, senior and junior, pero sila lahat ay isa lang. One soul. Kasi ang tunay kasi na ikaw, ako, kaluluwa natin. Tayo, isang kaluluwa, isang katawan, isang espiritu. Okay lang sana kung isang kaluluwa ka, 2 katawan mo. Sabi ni Bishop Sam, isang kaluluwa ako, 2 katawan ko, may isa pa doon. Isang katawan ko, isa fight director, ito isa, ako ang director. Ang ganda no, 2 katawan, pero wala, isang katawan lang talaga tayo. Si Yahweh lang, may 2 katawan, junior, senior. Pero isa lang sila kaluluwa. Pero ang espiritu, 7, sa atin isa lang espiritu eh. Sa espiritu. Ang? Kasama ba si Jesus Christ? Kasama ang? Si Jesus Christ kasama ba doon? Wala, kasi katawan. Wala. Si Jesus Christ, Satanas yan eh. Hindi yan kasama. Huwag mo isari Satanas dyan. Hindi tama yung nabasa ko sa Illuminati. Satanas yan si Jesus Christ. Yahweh siya yung nakalagay sa original Bible. Pag gagamitin mo yung Bible na gawa ng Vatican, Jesus Christ, Satanas yan. Huwag ka maniwala doon kay Satanas. Di ba? Huwag tanggapin si Jesus Christ.
Sabi ko nga, dito Yahweh siya, awit-awit kayo Yahweh siya. Pagbalik Jesus Christ, hindi saan ka dadalhin ni Jesus Christ? Taga-impyerno yan. 10 satanas ang mayroon sa kanya. 10 fallen angel. Hindi dadalhin kasi impyerno. Bakit may power, may himala? May himala nga kasi pero sa 10 fallen angel, lahat ang mga fallen angel may power yan eh. Hindi yan basta-bastang lumaban sa Yahweh kung wala silang power. May power ang mga angel eh. Ang angel kasi sa langit, wala silang gender. Pag bumaba sila, magkakaroon sila ng gender. Yung tawag doon, Gregory. Sa Book of Enoch, mabasa sa original Bible. Itong buwan na ito, mag-gender siya lalaki. Lahat ng babae may in love niya, sisipingan niya. Tapos sunod buwan, mag-gender siya ng babae. Lahat ng mga puging lalaki, sisipingan niya. Lalabas, may bakla, may tumboy. That's why ang bakla, tumboy, anak ng fallen angel yan. Hindi yan anak ng binhi ni Yahweh. Bistado sila dahil sa original. Wala yan, di yan mabasa sa Bible na 66 book. So huwag kayong gagamit ng Jesus Christ. Si Satanas yan. Yahweh, Jehovah, Lord, Panginoon, Amen. Satanas lahat yan. Fallen angel nga naging Satanas. Ilan ba ang Satanas? Maraming Satanas. Maraming fallen angel, yung mga high-ranking angel. That's why na ang Bible 66 book, that is the fallen angel o satanic Bible. Ang gamitin natin, original Bible, Hebrew. Sabi na nga ni Rizal ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Lingunin natin ang pinanggalingan ng original Bible. Ito pala, Alhayam, Yahweh, nagkataong tao Yahweh siya. Bakit dito, sa gitna? Jesus Christ na, Lord, Yahweh, Jehovah. Doon ka sa original. Lingunin mo original. Pag hindi ka lumingon doon, dito ka, hindi ka makarating sa paroonan sa langit. Bagsak mo, dagat-dagatang. Hindi sa kangkungan, hindi sa komunoy, dagat-dagatang apoy. Yahweh ang proper name niya. Ang title niya, Alhayam. Nagkatawang tao siya, Yahweh siya. Pero ang personality niya, dalawa. Senior, junior. Pero isa lang siya. Kaya pala walang katinuan yung bansa natin. Yun na nga. Kasi si Jesus, Kasi ang mga nagsasamba dito, puro mga satanic. Yung Bible ginamit. Tapos wala talaga. Nasa alipin pa rin tayo sa ano. Nasa parusa pa rin tayo ng sumpa. Yun ang ano. Nilagay tayo sa parang walang direksyon ang buhay ng Pilipino. Diba? buhay na walang hanggan. Wala. At sinong presidente ang ilalagay mo, ano pa rin yung kurakot. Kasi kung sinamba nga ng mga tao, Satanas fallen angel That's why ito, mission natin to na ipangaral. Yun ang purpose ng producer natin, na ipangaral to. That's why ako busy ko sa pag-translate para i-bookbind niya ng Bible, para maging aklat na, mayroon na ang lahat na may basihan na ito original. Yun. Ngayon, basa. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. At lumapit si Yahushua sa kanila, at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sundin ba natin tong utos ni Yahushua? Na magpabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Yahweh, ng Anak, Yahushua, ng Banal na Espiritu, Raw Kakadas. Gawin ninyong ang mga alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi lang sa Pilipinas, puta sa ibang bansa. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos mo sa inyo. Turuang sumunod. Walang siping, hanggang hindi mo asawa. Hindi, kasi na-inlove na ko. Sarap kasi mag-hotel kami siya magasto sa akin. Pasaway ka, sumunod ka.
Sumunod ka, kitang-kita ka ni Hawa, tigas ang ulo mo. Diba, o, yan. Kasal mo na, hindi naman kung magkasal eh. Sinong magpakasal mamaya? Yan sinabi at turuan yung sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ganun. Ang pangalan, at lumapit si Yahweh sa kanila at sila'y kanyang kinausap. Yahweh, hindi Jesus Christ. Ang Jesus Christ, pinalitan nilang pangalang Pauline Angel. Ang matindi pa, ang Pauline Angel ni Jesus Christ, 10. How about Yahweh? Yahweh. Isang, isang Pauline Angel ng Yahweh. Jehovah, isang Pauline Angel. Ang Jesus Christ, ang matindi, 10 na Pauline Angel at saka 4 na hayop. Ang Jesus kasi sa Latin, yes. Ang J, yes. Ang sos, sa Latin, pig. Yes. Baboy. Yes, baboy. Sa Latin yon. Sa Hebrew naman, yes. Ang J, yes rin. Ang sos, horse. Yes, kabayo. Tapos sa National Geographic, ang Jesus Christ, botiki. I-research nyo sa National Geographic. Tama yung Ang kanta ni Yoyo Bigyan. Ha? Tama yung kanta ni Yoyo Bigyan. Oo nga. Sige. Oo. Awit ni Yoyo Binamin, butiki, oh. Yan, butiki. Tapos, isda pa. Tingnan mo yung ibang mga simbahan ni isda, ginagaya ng Jesus. Sa mga Koreanong simbahan, isda, tapos Jesus sa gitna ilagay. Isda si Jesus, hayop, butiki, baboy, kabayo. Tapos 10 Pauline Angel mayroon sa kanya. Yun ang sign na. Nakakatakot pero minamahal ng buong mundo yan. Jesus. Tapos yan, in Jesus' name, lumayas siya Satanas. Lalayasin mo, Satanas pa rin yan, yung ginamit mong pangalan. Puro Satanas yan, paano lalayas yan? Magkakampi yan eh. Yan. Pero ang pinaka-importante, tayo ko sa inyo, huwag magsiping hanggat hindi kasal, ha? Oo. Tawagin mo ako magkasal sa inyo. Halimbawa, kung magdagdag ka, kausapin mo yung una kung pumayag. Ang hindi siya pumayag, huwag nang pilitin. Ligawan mo, payag ka na. Paano, Bishop? Paano pag sabi ng babae? Ha? Gusto ko. Paano? Tingin tayo. Sabihin mo, ayaw ko. Ayaw niya magpadagdag? Sa asawa mo? Kung sabihin ng babae sa'yo na, Pag kinaya siya, halimbawa, naniyaya ka ng babae na, magsiping tayo. sabihin niya ayaw niya. Kasi sakit na puso ko. Tagyan mo talaga. Huwag mo akong lukuhin, ha? Huwag mo akong linglangin. Huwag mo akong tuksoin. For example lang. Hindi kita asawa. Bakit magyaya ka sa akin magpasiping? For example lang. Ah. For example lang. For example lang. Oh, isang po lang. Sige. Sabi ng babae. Sabihin ka na, sabi ng babae. Ayun na, siping na tayo kasi tagal ako may gusto sa'yo. Paano, hindi tayo pwede mag-siping, hindi tayo kasal eh. Sabi ng babae, bahala na, wala na mga kita, sabi. Basta ganito lang. Hanggat hindi mo siya asawa, hindi mo siya pwedeng sipingan. Kahit pa 1,000 pang manokso sa'yo, tanggihan mo sila lahat. Huwag kang matakot sabihin, bakla ka pala. Sa tingin mo, lalaki ako, masunurin ako sa salita ni Alahayam. Lalaki, magpakasal ka muna. Pakasal, oh. Pero bago gagawin, magpaalam din sa unang asawa. Napapayag ba? Hindi yung basta-basta ang husband, sumang-ayon. Na hindi ka alam yung unang asawa. Huwag na iba. Pag hindi pumayag ang unang asawa, mong pilitin, mag-away lang kayo doon. Pag magkaintindi yung dalawa, sige, okay lang tayo. Kaya lang kasi madalas ang dalawang asawa mag-away, kung isang bubong, dapat magkaibang bahay yun. Para hindi na makita. Kasi magsisilo si isa na asawa ko, naglambis siyang asawa niyo, parang saktan ako eh. Pero pag mag-ibang bubong, wala problema. Mag-iba talagang bubong. Bishop, bakit yung mata ng tao, makikita ang maganda? Ah. Tingin, natural yan oh. Yung makikita ang maganda. Natural yan, pero wag mo ang tititig. Kasi magkaroon ka ng pagnanasa ng laman. Pagtingin mo, pangit. Ganun ka agad. Kasi kung mariwa, ang ganda. Ayaw nang ihilain ka naman ulit pag ganon. Ay! Oo. Di ba po,
Kahit crush mo siya, Ba't yung nakatingin tito mo na? sa kanya, ililinis Ba't mo. nakatingin sa akin? Ililinis mo yung tito Sabi niya. mo, Ang? maganda ka eh. Kaya nakatingin ako sa akin. Ano? Example, crush mo siya. Oh. Titigan mo siya ng may giwag. Ililinis mo yung kanya. Iwasan mo kasi crush ka pero hindi ka naman asawa niya. Baka makakaroon ka ng pagnanasa sa laman. Dahil sinabi ni Yawashai, ang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay siya nakaapid na. Oo, nakaapid na rin yun. Nag-imagine ko, parang ano, nakaapid na yan, burahin mo sa isip mo. Paglabanan mo yan. Siya, pag example, ba't nakatingin ko ng babae doon dano, maganda, sabi niya. Ito, maganda ko, no? Yan ang gusto ko sa'yo. Sabi niya, sa akin, ito, maganda ko eh. Sabi ng babae na akin eh. Hindi ka na. Bibir ka na. So, ganon. Ito may nangyari, yung kaibigan kong bishop sa Malabon, nagbalik Islam siya. Ngayon, sabi niya, Muslim na ako ngayon, magdagdag ko asawa. Sabi ng asawa niya, hindi, kahit Muslim tayo, hindi pwede. Sabi ko, kausapin ka, dalhin ko dito. Mag-usap lang kayo. Dinala niya. Sabi niya, ikaw yung nagustuhan sa asawa ko na pakasalan niya para dalawa tayong asawa? Ako po. Bakit naman? Sabi niya, pag pumayag ka, bibili ako ng malaking tindahan sa iyo yung grocery. Yung anak mo, bilihan ko kotse. At bilihan rin kayo ng sariling bahay niyo na maganda. Mayaman kasi yun, balong mayaman eh. Sabi na asawa, payag ako, sige, pagpakasal na kayo. Oh, yan, dalawang asawa. Kasi, kaya pumayag ang first wife sa second wife kasi ang second wife mayaman. Pero kung 1D18 lang rin, wag na. Parang kumuha ka lang ng bato, pinukpok sa ulo mo, nagdagdag ka pa ng palalamunin. Ha, 1D18 na hirap lang ang buhay sa'yo, nagdadagdag ka pa ng palalamunin. Kailangan milyonarya. Piliin mo yung mayroon, di ba? Ganon. Wag na lang. Di ba? Wag na lang pakalang-alang. Tumagpap ka lang naman. Siguro kahit yung mga asawa dito, pag milyonarya, tapos pramisa na bilihan ka ng sarili mong bahay, pagkatapos yung grocery na 7-Eleven, mag-franchise tayo, ikaw may-ari. Naku, di yan. Sige na, papayag agad yan. May-ari na sa 7-Eleven. Tapos may sariling bahay. Ganon. Diba? Kahit ikaw naman, papayag ka, no? Yung... basta mayaman, di ba? Oo. Bili mo na siya ng bahay. Pero kung palalamunin na rin, Ay, wag na. yun. Kailangan Pero mo na yung basurero. Ang? kailangan mo na yung pruweba. Yung bang pruweba na nagkaroon siya ng gano'n na pakita sa'yo na mahal ka talaga, di ba? Nagbigyan ka ng ganitong... Hindi pa naman makasal, kailangan mabigay mo na. Sigurista ang babae. Okay, kailangan may tayo na may tindahan akong 7-Eleven. At saka may bahay na ako. Saka pa ang kasal. Hindi pwedeng. Tapos hindi pala totoo pa rin. Tama nga, kaya Wise din ang unang asawa eh. Bigay muna bahay. Mm, Bahay. ganon yun. Grocery. Bago kasal. Bago shipping. Ganon ang ano. pwede naman kayong mamamasal. Okay. Ngayon, ang tanong dito, ang isang utos dito. Bautismohan. Saan ba dito? Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa at sila'y inyong bautismohan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Handa ba kayong magpabautismo? Sa pangalan ni Yahweh siya, Yahweh. Kasi siguro, nang bautismo sa inyo, pangalan ni Jesus pa rin, pangalan sa parang mabura yun, mapalitan ng tunay na pangalan. Sausaw lang sa ubig eh. 3 lubog. Nasa inyo yan. Kasi utos yan. Sabi niya rito, sabi niya, turuan ninyong sumunod sa pinag-uutos ko sa inyo. Hindi lang sumipig ka sa babae, hindi mo asawa, pati bautismo. Yun. Kung gusto niyong mapuntag langit, kung gusto niyong maimpyerno, at least wala na akong sagutin. Hindi na kayo pwedeng sumumbat sa akin pagdating ng judgment day. Bishop, nandiyan ka pala sa langit. Bakit kami? Hindi ka nagpabautismo eh. Nagsipasiping ka pa ng lalaki na hindi mo asawa.
Paano kasi isama niya ko sa casting kasi sa pelikula? Pag magpasiping ko, ay, kaya lang pala. Pelikula pa lang i-after mo. O, yan. Ano lang yan, hula-hula lang yan, ha? Walang kung pinatamaan dyan totoo. Hindi ko alam yon. O, yan. Okay na. Ngayon, Close your eyes and bow your head. Once again, Abba Yahweh, salamat sa iyong mga aral na aming natutunan this day. At nawa ito po ay magdala sa amin ng mas malawak pang pagkakilala sa iyo. Higit sa lahat, ay muli lubos na naming maintindihan ang iyong mga naisin para sa amin. At dalangin ko po sa iyo, aming Yahweh, sa amin pong mga kapatid na ngayon kasama namin, sa iba't ibang dako man sila ng lugar na ito, ng Pilipinas nang galing. Ang iyong gabay, pag-iingat, pagpapala, at higit sa lahat, magdala ng kaligtasan sa kanilang mga tahanan. At ang kanilang mga narinig dito ay maibahagi upang kayo po ay patuloy na mahayag sa kanilang mga sambahayan. Aming Yahweh, sa pamamagitan ng banal na raw kakadas, aming aasahan ang iyong pagkilos, ang iyong pagliligtas sa bawat isa. Lalo na ang mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig na nawala at nakalimot sa kanilang identity. Muli, aming Yahweh, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. At sa iyong kabutihan, aming Yahweh Shai, salamat sa pagpapatawad ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat sa pagpuno ng aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, wala kaming ibang pinararangalan kundi kayo lamang sa pamamagitan ng banal na raw kakadas. Yaman. Abba Yahweh, siya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay.